So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman natin, no, nung nakaraang linggo, maingay pa rin po talaga yung usap-usapang kudeta sa Senado. So, syempre, no, well, tayo, spectator lang naman tayo eh. Pag sinabi ng isang senador na makakaputukan, may fireworks, no, maniniwala tayo doon. Yun naman pala, ang tanong ngayon natin dito, bakit hindi pa rin napapalitan si Alan Peter Cayetano kung continuous naman pala yung movement ng kudeta sa Senado? No, tandaan natin mga kababayan, no, yung movement po na palitan si Alan Peter Cayetano, hindi pa rin po tumitigil yan. So ngayon, yun ang malaking question ngayon. Okay, so ngayon na, so sabi dito, no, SB 11, solid block, no, SB 11, di ba? Oh. Hindi matitinag na si Win Gatchalian lang ang manok bilang SP, sabi ni Lacson. Kaya yung sinasabi na si Lito Lapid lumipat na, wala namang ebidensya pa eh, di ba? So sabi dito, matigas umano ang paninindigan ng Solid Block 11. Solid Block 11 pala, no? O minority block sa Senado na tanging si Senator Win Gatchalian ang kanilang kandidato sa pagka-Senate President. Inayag ito ni Ping Lacson sa panayam ni Dexter Ganibe sa programang Point of Order. Ang kay Lacson, si Gatchalian, ulit naman yung sulat nito. Parang, So ngayon mga babayan, no? Okay. So syempre, inaasahan ngayon natin na mapapalitan na po si Cayetano. Pero di nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, ito tinan niyo to. No change in leadership? Buo yung 13, sa 13 walang onsihan. Okay, still have the majority, ma'am. Okay, yeah. Oo. How many? 11, 12, ma'am? Oo, okay. What are the express daw na intention to join the minority? Ganon. Opo. Wala. Do you have information on Sa that? alam ko. Ma'am, basta buo pa Parang tanga lang si Aimee, no? Parang sabog lang, no? rin ng majority. Solid 13. Solid 13. Solid 13 din, ma'am. Okay, thanks, ma'am. Mr. Pia, ma'am, solid pa ba yung 13 na majority senators po? Ma'am, solid po yung 30. Wala pong palitan. Wala pong palitan. Papangit nyo. Tangalan nyo, papangit. Papangit nyo talaga. Dede, ano ba gusto kong point dito, mga kababayan? Actually, ang kailangan lang talaga ata nila dito, dalawa ata kailangan nila dito. O dalawa nga, kasi kung isa lang, magiging 11-11. Hindi pa rin mapapalitan, no? So, kailangan nila dalawa. So, ngayon, tandaan natin mga ka-streetways, no? Kung titignan po natin yung listahan ng majority ngayon, mukhang solid talaga. Mukhang mahirap talaga kumbinsihin. Ay, yung tanong ko nga sa inyo eh, di ba? Natanong ko nga kayo dito eh. Sino kaya dyan sa majority block ang posibleng lumipat? Kasi kung ako talaga, no, wala akong makitang posibleng lumipat eh. Kasi lahat po sila, meron po silang sabit at lahat po sila, meron po silang intensyon. Ayun ang malaking tanong na ngayon natin dito. Well, hindi pa naman tapos ang boxing hanggat nandiyan po ang Senado. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Pero ayan po talaga ang posible nating ano yan. Okay, pag-usapan ngayon. So ito yung majority block. Ito yung majority block mga kababayan, no? Yan. So balikan natin mamaya yan, no? Balikan natin mamaya yan. Kasi tandaan natin mga streetways, no? Ito. Kaya naman po talaga napalitan si Tito Sotto bilang Senate President. Kasi nga po, para po ito kay Sara Duterte. Ako sabi nga ng mga iba, sabi ng mga ibang senador, no? Ano pa eh? Ito majority block, di ba? Ang sabi ng majority block mga kababayan, ano pa, on denial pa, na, hindi naman ang dahilan si Sara. No, kaya nagpalit ng Senate Presidency, hindi naman totoo na si Sara ang dahilan. Punta paniwala kayo dyan. Sabi ni ni Alan Ferrer yan, sabi ni Alan Ferrer, mga kababayan, hindi daw po talaga dahilan ang impeachment ni Sara kung bakit nagkaroon ng palitan sa Senate Presidency. Paano itong putangin na, no? Itong sinabi ni Bato. Nalala yung sinabi ni Bato. Si Bato, nung nasa Senate po, nung hindi siya makalabas, kumanta. Kumanta si Bato. Sabi ni Bato dito sa ABS-CBN News, Senator Bato de la Rosa admits he resurfaced in order to participate in the Senate co-op and possible impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. He also says he's already embarrassed that he continues to receive the salary despite of being absent.
Okay. So dito mga kababayan, no, inamin ni Bato de la Rosa, no, na kaya nagkaroon ng co-op, kaya siya nagpakita dahil po sa impeachment ni Sara. O, di ba? Ngayon, sino nagsasabi ng totoo dito? Sabi ni Bato, sabi ni Bato, na isa sa mga dahilan kung ba't siya lumabas sa pagtatago dahil po sa impeachment ni Sara. Sabi naman po ni Alan Shearer, dalawa kasi yan si Bato at si Alan Shearer, di ba? Sabi ni Alan Shearer, mga kababayan, hindi naman daw po talaga dahilan ang impeachment ni Sara kung bakit napalitan si Tito Soto. Hindi sinungaling niya. So ito yung sabi ni Bato, no? Sinungaling, kasama na yan lahat. Change in leadership. Hindi ako sinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership. Impeachment, change of leadership, kasama lahat daw po yan sa usapan ni Alan Peter Cayetano. Umamin na si Bato. No, alam niyo mga kababayan, no, alam niyo ba't umamin si Bato? Kasi gipit na siya dito. Minsan po ganun po talaga yung tao. Kung kailan po gipit na gipit, saka umaamin. Yung kini-question niyo palagi yung sweldo ko. Nahiya na ako talaga ko. Hiyang-hiya na ako. Dahil yung wala po yan sa bukabularyo ko na wala na pakialam sa sweldo mo, no? Wala na pakialam dyan. So ngayon mga kababayan, no? Ngayon, balikan ngayon natin to. Yung sinasabi ko kanina. So ngayon mga kababayan, Alan Shearer. Ngayon mga kababayan, hindi kasi no? Parang bakla ata. Bakla ba yun? Kaya Alan Shearer tawag ko dun So ngayon mga kababayan, no? Ang kailangan talaga para mapalitan si Cayetano, dalawang senador po ang kailangang bumaliktad. So, isa-isahin natin. Si Cayetano. Walang kwenta naman yung boto ni Cayetano kasi, palitan yan, di ba? Pero by the way, sige. Si Cayetano, mga kababayan, no, alam naman po natin na Duterte alay po ito. And actually, no, sangkot po siya doon sa kaso, wala pa palang kaso. Sangkot siya doon sa nakawan, sa Caldero. No, sa Caldero. Meron siyang And by the way, mga kababayan, alam naman po natin na kaya pumasok ang mga Chinese dito sa Pilipinas, si Alan Shearer po yung isa po sa mga promotor niyan. Okay, so by the way, wala namang kwenta si Alan Peter kasi pag nagkaroon po ng botohan sa Senado, si Cayetano po ang iboboto niya, yung kalaban niya. At yung kalaban po ni Cayetano, ang iboboto po si Cayetano. Kaya walang kwenta yung boto niyan. At kailangan natin dalawa. So ngayon, ito na. Ito na yung totoong bilang, So, Lauren, ang labo ng picture ko, pasensya na, no? Ninakaw ko lang po yan sa sa News 5, okay. Okay, Lauren Ligarda, mga kababayan. Lauren Ligarda. Bakit lilipat yan? Anong dahilan para lumipat? Una sa lahat, mga ka-streetwise, no? So, Lauren Ligarda po, ang anak niya nga po, sangkot po sa solar. No, sa solar companies. Akala nyo ba hindi big deal yun? Big deal po yun. Big deal po. Yung ginawa po ng anak po ni Lauren Ligarda, malaking big deal po yun. Malaking big deal. Big deal po yun. Kasi po, no, ang niloko niya po dito, yung mismo nagbibigay ng franchise, yung Congress. So, alam ko nakasuhan na po siya dito. May kaso na po yung anak po ni Lauren Ligarda. Well, syempre alam naman po natin, no, ang narrative po ng mga gagong to, ginigipit kami dahil po kami po'y maka-Duterte. Ganun yan Pero the first place, mga kababayan, alam naman po natin na may anomalya po talagang ginawa yung anak niya. Isipin nyo yan, mga kababayan, tinan nyo Tinan nyo Binigay po yung prangkisa kay Leviste. Tulong po yung impluwensya ni Digong sa Kongreso at saka impluwensya po ni Lauren Ligarda sa Kongreso at Senado. So, anong nangyari mga kababayan po, hindi po na-deliver ng kumpanya ni Ligarda yung kuryente na dapat nga po i-deliver niya sa mga liblib na lugar. So, anong ginawa ni Leviste? Binenta yung prangkisa. Worth billions of pesos. I think 26 billion ata. Kung di ko nakakamali Kumita po ng billion yung anak ni Lauren Ligarda gamit ang impluwensya ni Lauren Ligarda mismo. Kumita ng billion si Leviste nang wala nilalabas na puhunan. Impluwensya lang ni Lauren Ligarda. At saka ni Digong. Ngayong nabisto, patingin nyo ba lilipat pa yan? Si Bato lang kwenta yan. Di mo makakaboto yan Ito, Jesus Cordero. Flood control. Bukod sa flood control,
Puta, nung naging governor pala ito, may ginawa rin pala anomalya to sa Sorsogon. Di ba may kaso din? O si Bato may kaso. ICC, arrestuin na yan. Binalikan ko lang. Jingo Estrada, makukulong na yan. Bongo, ICC. Marcoleta, plunder. Amy Marcos. Yung tax nga po sa pangalan to, sa Ilocos Norte. Excise tax ng tabako. Robin Padilla, may bagong kaso to. Pwede kaso ng ICC po ito. Baka ipadampot din po ito ng ICC. Kasi pinatakas si Bato, di ba? Sa Pilipinas may kaso sa Pilipinas. Pilipinas, harboring of fugitive, tsaka obstruction of justice. Tapos may kaso din sa ICC. Lilipat ba yung mga yan? Meron pa yan. Joel Villanueva, flood control. Camille Villar, insider trading. Mark Villar, insider trading. Pia Cayetano, Matrona. Sige, so wala. So yun mga babayan. Doon po mga streetways, doon po sa mga binanggit natin mga senador, lahat po sila may kaso. Lahat po sila may ginawang anomalya. Sa tingin nyo ba lilipat yan? Kaya nga ang tanong ko nga dito sino lilipat dito? Actually, pag may lumipat talaga dito, talagang fireworks talaga kasi sabog talaga yan kasi kasi in the first place mga babayan, matibay talaga ng 13. Matibay talaga yung 13 mga babayan. Pero kung may lilipat man dyan sa kabila, malaking fireworks talaga yon. Hindi ko naman sinasabing walang lilipat. Ang sinasabi ko lang dito, nahihirapan lang akong isipin kung sinong lilipat. Kaya nga fireworks nga po ito kapag may lumipat nga So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kung bakit hindi pa rin po napapalitan itong si Kawatano, solid po talaga yung 13. Yung 13 po talaga na yan mga babayan, lahat po sila, may ginawang anomalya sa Pilipinas. Solid nga Diba? Yun. So, wait lang. Baka may nakalimutan akong sabihin. Wait. So, ngayon mga streetwise, ito na. Okay. So, dahil nga po, sa pangyayari nga po na yan, ako naniniwala po talaga ako na mayroong matinong senador pa rin hanggang ngayon. Naniniwala ako may mga matinong senador pa rin hanggang ngayon. Ako, naniniwala ako na Ping Lacson, Tito Soto. Alam niyo talaga, ako nagtataka talaga ako, ito mga bobong mga DDS, kung laitin nila si Tito Soto, Itbulaga, noon time show, puta, hindi ba nila alam, si Tito Soto po yung isa sa pinaka-expert sa larangan nga po ng parliamentary. Si Tito Soto mga kababayan, sa tagal niya na po dyan sa Senado, alam niya na po yung rules ng Senate. O yung mga putang ng mga DDS kayo, wala kayong alam. Kaya tingnan ninyo, di ba? Si Tito Soto nagiging Senate President, pangalawang beses niya na ata yan, di ba? Tito Soto, kasi nga po, hindi po siya basta-basta. Sorry. Hindi po siya basta-basta ng bubulaga lang. So ngayon, naniniwala talaga ako, na ang decision po ngayon ni Tito Soto at ni Ping Lacson, si Win Gatchalian. So kung si Win Gatchalian po yung pinili nga po ng dalawang ito, kasi ako naniniwala po talaga ako na nasa tamang daan po talaga yung impeachment. Magiging fair po ang impeachment. Kung ito po nasagabay nga po ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Kasi in the first place, mga kababayan, di ba? Nung sinabi nga po ng Supreme Court last year na hindi pwedeng ituloy yung impeachment, anong sabi ni Tito Soto? Walang pakialamang Supreme Court sa amin dito. Yun nga lang, hindi pa siya senador nun Kaya walang bilang pa nun. Sabi ni Tito Soto, walang pakialamang kung ang Supreme Court sa decision ng Senado kung itutuloy pa yung impeachment. Kasi in the first place, bakit nga mangyayari yung mga impeachable officials tulad nga po ng Supreme Court sa usapin ng impeachment? Make sense, di ba? Make sense. Oo. Ay, oo, may pag-asa pala. Oo nga, tama to si Ma'am Lolita. May pag-asa nga palang mabuwag yung 13 Judas na yan. Kung sila mismo magkagatan. Kung sila mismo magkagatan kasi mga Judas nga yung mga yan, di ba? Oo. Posible pala. So yun mga streetways, syempre, kung babalikan po natin yung mga track record, ni Tito Soto at ni Ping Lacson, si Tito Soto wala siyang kasong korupsyon. Meron ba kayong narinig na kaso ni Tito Soto na korupsyon? Wala.
Ang naging issue na po ni Tito Sotong malaki, yung plagiarism. Tagal na yun eh. 10 years pa ata. Isang dekada na nakalipas nun. Si Ping Lacson naman, ang pinakamalaki niya naging kaso, kuratong baleleng na absuelto naman siya. So, malinis po yung dalawa. Malinis yung dalawa. Ako, hindi ko sila sarado yung usapan na baka ang itaas na kami ni PBBM si Ping Lacson. Tingnan natin. Diba? Alam naman natin na si Ping Lacson natalo na nung 2 beses. Pero pag tilas ka ng presidente, iba yon, di ba? Iba yon, makinarya yan. Pero by the way, no, kidding aside, no, kasi baka mamaya magyari, di ba? Pero by the way, ako talaga, no, kung sinabi po ni Ping Lacson tsaka ni Tito Soto na si Win Gatchalian po ang magiging fair para po sa impeachment. Kasi usaping impeachment na po talaga ito. No? So, panghawakan po natin yan. No, yung mga sinasabi nga po ng dalawa po na yan. No, kasi mukhang itong dalawa na lang po ata yung masasabi nating malinis, no, sa Senado. No? Kaya si Subiri kasi tuta ni Gloria, kaya di ko type no. Well, si Subiri medyo okay naman, yung tuta ni Gloria, kaya meh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. No? Okay. So thank you pala po no, sa mga patuloy po na sumusuporta po sa ating munting channel. At syempre nga po, no, dyan po sa mga nanonood po ng live stream natin simula hanggang matapos. Maraming salamat sa inyo, pati rin po dyan po sa mga team replay. So thank you po sa inyo lahat. So, ay totoo yan, no? Kung meron man magbabalik ng reputasyon ng Senate, hindi po si Ping Lacson yun. Ay, sorry. Hindi po si Cayetano. Ano ba nangyari sa akin? Ulitin ko, baka sumabit. Kung meron man tao na magbabalik po ng reputasyon ng Senado, hindi po si Cayetano yan. Kasi po siya po yung sumira. Hindi niya po may babalik yan. Oo. So, baka si Ping Lacson, Tito Soto, at saka si Win Gatchalian. So, last topic tayo. Pag-usapan natin itong last topic natin, no?